O ito na mga kabunyog ang mainit na balita ngayon. Ngayong Biyernes ay isampa na ang kasong plunder laban kay Sara Duterte. Hinabol ngayon mismong araw ng Biyernes. Nakita niyo ba kung gaano karami yung dokumento? Magaling ang mga abogado nito. Grabing dokumento. Kaya yung mga nagsasabing walang ebidensya. O sige nga, tingnan niyo yung salansan ng mga dokumentong nandun. Isinabmit sa ombudsman. Grabe, tambak. Kaya yung mga DDS dyan na nagsasabing wala namang ebidensya laban kay Sara Duterte. Sige nga, sabihin nyo nga na walang ebidensya. O yan mga kabunyog, final na ngayong araw. Ito ang matindi doon. Una, hindi lang plunder. Bribery, malversation. Ano pa? Hindi rin lang si Sara ang kinasuhan. Yung iba pang mga officials ng DepEd, ng Office of the Vice President, nasangkot sa maanumalyang paggamit ng confidential funds kasama sa mga sinampahan ng kaso. Kaya yung mga nagsasabi, wala naman kayong ebidensya, sinisiraan nyo lang si Sara Duterte. Sus naman, tingnan nyo yung ebidensya na yun. Sa totoo lang, bilib din ako sa mga abogadong naghanda nun. Talagang ilalaban nila. Ibig sabihin talaga nito, mga kabunyog, mga kababayan, ilalabas talaga ang lahat ng ebidensya laban kay Sara Duterte. Diversionary tactics daw dahil ang mainit daw na issue ngayon ay yung flood control anomalies, mga anomalya sa flood control. Para daw ma-divert ang atensyon, lilipat daw dito kay Sara Duterte. Hindi yun. Yung pagpapanagot sa lahat ng sangkot, hindi lang naman tungkol sa flood control. Lahat ng anomalya sa bansang ito dapat natin mapanagot. Yun na nga yung malaking kasalanan ni Chis Escudero sa kanang Korte Suprema eh. Noon pa sanang February isinampa itong mga kasong ito labang kay Sara sa pamamagitan ng impeachment. Kaya lang alam naman natin ang ginawa ni Chis Escudero. Hindi nag-proceed ang trial forthwith. Dinelay ng dinelay. Hanggang sa ang Korte Suprema naglabas ng desisyon na questionable nga at mayroon ngayong motion for reconsideration, pinatay ang impeachment. Pero dahil talagang kailangang mapanagot si Sara sa grabe niyang paglulustay ng pundo ng bayan, dapat ituloy pa rin yun. Yan ang patunay na walang pamumulitika dyan. Kasi kung may pamumulitika dyan, hindi na isusulong yung impeachment ni Sara. Sinampahan na ng kasong plunder, bribery at malversation si Sara at ang iba pang DepEd at OVP officials. Ngayon ang tanong, pwede ba sa ombudsman ang kaso kay Sara samantalang siya'y impeachable official? Yan ang pag-usapan natin. Unang-una, hindi lang si Sara ang kinasuhan dito mga kabunyog. Yung mga kasama niya dyan na nakasuhan, hindi ko pa kasi nakita kung sino-sino yung mga respondents dito. Sigurado tayo, yung mga nag-appear doon sa pagdinig ng Quadcom noon, at yung nag-appear doon sa mga pagdinig sa congressional hearings, yung mga officials, yung na isa-isa, nung pinatawag sa hearing ng Kamara, isa-isang hinihimatay. Natatandaan nyo yun mga kabunyog, mga kababayan? Tapos kapag hinihimatay, dinadala sa veterans. O yun ang mga kinasuhan ngayon. So, ito ang matindi dyan. Ang matindi dyan ay kung noon ay investigasyon lang, ito kaso na ito eh. Baka nga doon sa mga officials na yon may magsisi na ng kanilang ginawa. Baka mayroon pang mag-state witness. Malamang yan. Kasi naging parte lang kayo ng Office of the Vice President at saka ng DepEd. Ang mga yon nung pinapatawag doon sa pagdinig ng Kongreso, kabado sila para matakasan na nila yung mga pagtatanong kung ano-anong ini-invoke nila nang hindi pa rin at masasite na sila in contempt. Yun, nagpakahimatay na. 'Di ba? Ito na mga kabunyog. Yung mga yon, wala, hindi naman sila impeachable officials kaya tuloy-tuloy sa kanila ang kasong ito. Yung mga officials na yon ay makakasuhan yon sa Sandigan Bayan. At dahil plunder ito at malversation na napakalaking pondo, gugulong ang kaso sa kanila, isa-isa na naman silang aarestuhin at makukulong. Akala nila ligtas sila? Hindi. Ombudsman ito eh. O kaya, balikan natin yung tanong. Pwede bang gumulong ang kaso na yan
Doon sa ibang mga officials, walang question, gugulong yan. Magigiyang criminal case. Kaya yung mga yon, sila, ewan ko kung si Zuleika Lopez kasama, pero yung mag-asawang Paharda, kasama sigurado sa kakasuhan yon, yung Acosta, kasama yon. O ngayon, doon sa mga yon, walang question, hindi naman sila impeachable officials. Kaya gugulong ang kaso sa kanila. Ha? Makakakita tayo ngayon, yung mga officials ni Sara sa DepEd at OBP, ewan ko sila chika kung kasama at sinulas ko. Lalabas na naman dyan ang warrant of arrest sa kanila, aarestuhin sila niyan. Makukulong sila. O, kung dati nakulong lang sila sa veterans, tapos nagkukunwari silang na high blood, ha? Para makaligtas. Dito wala na yan. Makukulong yung mga yan. Ngayon, pag-usapan na natin si Sara Duterte. Si Sara ba pwedeng makasuhan ng criminal case? Ang totoo, si Sara kasi impeachable official. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng tanggalin sa pwesto sa pamamagitan ng kasong ito. O yan ha, lililinaw ko. Si Vice President ba ay immune from suit? Hindi. President lang ang immune from suit. Okay? Ang President lang. Ang Vice President, hindi. Pareho din yan ang mga senador. Ang mga senador at mga kongresista, hindi rin yan immune from suit. Kahit yung mga justices ng Korte Suprema, hindi yan immune from suit. Walang immunity from suit yan. Ang presidente lang. So si Sara, pwede bang kasuhan? Yes. Pero kung ang purpose mo, tanggalin siya sa pwesto, hindi mo siya matatanggal sa pamamaraang ito. Ang impeachable official ay matatanggal mo lang sa pamamaraan ng impeachment. Nagkaroon lang dyan ng exception yung kay Sereno na ginamit naman ko waranto. Ito naman kasing si Sara Duterte, hindi mo naman pwedeng gamitin dyan ang kuwaranto. Kasi pag kuwaranto, ibig sabihin, yung pagkaka-appoint mo null and void from the very beginning. Yun ang ginamit na argumento kay Sereno, kaya hindi ginamit ang impeachment. Dito, ano namang sasabihin mong null and void yung pagkakaupo ni Sara? So hindi dito pwede ang kuwaranto. Kung tatanggalin si Sara Duterte, impeachment lang yan. Ang problema, ang sinampa dito sa ombudsman. So anong mangyayari dyan? Una, pwede bang imbestigahan ng ombudsman si Sara kahit impeachable official siya? Yes! Wala namang nagbabawal sa ombudsman na mag-imbestiga. Power yan ng ombudsman. Okay? So malinaw na yan mga kabunyog ha. Ibig sabihin, kahit pa impeachable official si Sara, pwedeng imbestigahan siya ng ombudsman. Pagka-file ng kasong ito, papadalhan si Sara niyan ng complaint sa kanya at papakomentaryuhin siya. O, yan ang mangyayari diyan mga kabunyog ha. Pero, hindi siya pwedeng tanggalin sa pwesto sa pamamagitan nitong kasong ito. So magpuproceed ba ang kaso sa kanya? Hindi yan magpuproceed sa Sandigan Bayan. Magpuproceed yan pagkatapos ng termino niya bilang Vice President, pwede na yan. Pero yung investigation, magtutuloy-tuloy na yan. So ang ibig nating sabihin dito, pwedeng mag-iimbestiga ang ombudsman, mauobliga ngayon na ilabas ni Sara yung mga counter niya sa ebidensya laban sa kanya. Pangalawa, pwedeng isubpina ng ombudsman ang AMLA tungkol doon sa mga bank accounts. Ito yung silbi nito. So, hindi pwedeng kasuhan si Sara ng criminal case sa ngayon. Hindi dahil immune siya from suit, kundi hindi mo siya matatanggal sa pamamagitan nito. Pero pwede siyang imbestigahan ng ombudsman. Kunin yung mga ebidensya galing sa AMLA, yung mga joint bank accounts, lalabas na yan. Magkakandak ang ombudsman ng full-blown investigation kay Sara Duterte. Hindi para tanggalin siya sa pwesto. Ngayon, pag nakatipo na ng mga ebidensya laban sa kanya, sa February, kung isusulong ang impeachment, magagamit itong investigasyon ng ombudsman. Kaya ibig sabihin, magkukomplement ito doon sa gagawing impeachment sa February, hindi siya magbabangga. Itong investigasyon ng ombudsman kay Sara, hindi bawal yan. Hindi siya pwedeng matanggal sa pwesto kasi impeachable official siya. Pero pwede siyang imbestigahan. So ibig sabihin, 'di ba? Yun yung hindi ginawa nila Chis Escudero, yun din yung hindi ginawa ni Martires. Hindi ginawa ni Martires kasi sabi ni Martires, impeachable official ang Vice President, hindi ko yan iimbestigahan. Pwede naman yang imbestigahan. Hindi mo lang pwedeng tanggalin ang Vice President. Pero yung investigasyon, wala namang nagbabawal. Ito ngayon yung pagkakaiba kay Remulla.
Ang sabi ni Remulla, okay, hindi ko siya pwedeng tanggalin kasi impeachable official siya. Pero pwede ko siyang imbestigahan. Kaya ang mangyayari sa atin, yung mga hindi natin nakita noon, halimbawa, yung joint bank accounts nila ni Digong, makikita na natin yan ngayon. Yung mga testigo na gustong magtestigo laban kay Sara Duterte, hindi yan gumulong noon kasi hindi nga nagkaroon ng trial sa Senado. Pwede yan ngayon. At kapag naggulong na ang investigasyon ng ombudsman, pagdating ng February, ang resulta ng mga investigasyon na yan ay magagamit para sa filing ng impeachment kay Sara. So, magkabangga ba ang impeachment na isusulong sa February at itong kasong ito sa ombudsman? Hindi. Magko-complement yan. Yung investigasyon ng ombudsman ngayon, ang mga ebidensyang makukuha dyan ay magagamit sa pag-file ng impeachment. Mas mapapabilis nga tayo sa impeachment sa February kasi ready na yung mga dagdag na ebidensya eh. Mayroon ng mga ebidensya pero madadagdagan pa ang ebidensya dahil ang ombudsman, yung investigation ng ombudsman makakaproduce pa ng dagdag na ebidensya. Nalalabas sa investigasyon ng ombudsman, pag pinagsama mo yan, yan ang mga ebidensya sa impeachment kay Sara sa February. Hindi useless. Hindi nga lang matatanggal si Sara ng ombudsman kasi impeachable official. Ang ombudsman, ang disciplinary authority niya hindi pwede sa mga impeachable officials. Ang ibang officials pwedeng tanggalin ng ombudsman, i-dismiss from service, pwede yon. Ibang officials. Pero pwede ba siyang mag-imbestiga? Yes. Saan niya gagamitin ang investigasyon? Pag hindi na vice-presidente si Sara, pwede siyang kasuhan ng criminal case. Ready na ngayon ang mga criminal cases. Ang ombudsman ang mag-iimbestiga at magde-decide kung sasampahan siya ng kaso. So ibig sabihin, pwede ngayon kahit mag-imbestiga ang ombudsman, hindi pa rin masasampahan ng kaso si Sara sa Sandigan Bayan. Pagkatapos ng termino ni Sara, babahain na yan ng criminal cases sa Sandigan Bayan. Saan manggagaling yung mga ebidensya na yan? Dito sa investigasyon na gagawin. Pero yung mga co-accused ni Sara, yung mga co-respondents, wag muna nating tawaging accused, respondents, tulad ng mga officials ng OBP at DepEd, hindi naman impeachable officials, makakasuhan ng mga yon. At maaaresto na yon. Grupo ng bayan muna, Makabayan Black, nagsabi na, magsasampa sila ng impeachment. Si Trillanes, nagsabi na rin, yung grupo nila magsasampa ng impeachment. So wala namang makakapigil na ng impeachment ni Sara sa February. Itong findings ng ombudsman, magagamit na ito. Ang isang bagay na maganda dito, mahuhubaran si Sara sa investigasyon na ito ng ombudsman. Yung preliminary investigation kay Sara Duterte, pwede yan na i-livestream. Pwede yan. Kasi sabi ni Remulla, yung sa mga flood control nga, ila-livestream nila eh. Dito naman, pwede rin yan i-livestream. Alam naman natin si Remulla, hindi mo yan na pagbabawalan. Pag gusto niya, basta't nasa batas, gagawin niya. Sa dami ng tambak na mga ebidensya na yon, at least makikita na ng publiko yon. Ang nangyari kasi noon, halimbawa yung joint bank accounts na yan ni Digong at saka ni Sara, sinabi na yan ni Arthur Carandang, yung deputy ombudsman. Ang ginawa naman kay Arthur Carandang, pinasibak ni Duterte. At least makikita natin, totoo ba na mayroon ngang joint bank account si Digong at si Sara? Yan, lalabas na yan. Yung Madriaga na yon na lumalabas ngayon, pwedeng ipatawag yan ng ombudsman para malaman, nagsisinungaling ba siya o hindi. Kaya itong susunod na mga araw, hindi matatahimik si Sara Duterte. Kaya makikita nyo ang mangyayari dito, si Bato nagtatago. Si Bongo nag-aabang, baka siya na rin ang aarestuhin. Si Pulong, hindi rin yan palalampasin. Kaya nga, nagpipilit ng wag siyang maimbestigahan ng ICI. Kaya gusto nang magbakasyon sa ibang bansa ng 2 buwan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, itong susunod na mga araw, makakatunghay tayo. Si Sara Duterte hindi patatahimikin. Hanggang na itong February. Itong December, January, hanggang February. Tapos pag February, impeachment na. Pulong Duterte, iimbestigahan na ng ICI. Hindi naman papayag na hindi maimbestigahan yan. Sino ba siya para hindi imbestigahan? So ngayon, ang mangyayari, si Sara may iimbestigahan ng ombudsman, i-impeach sa February. Sino ang haharang ng impeachment niya? Yung mga senador na kakampi nila, wala na. Isa-isa nang nalalagas. Salamat at gumugulong na ang pagpapanagot sa mga yan. Okay? Magandang araw sa inyo mga kabunyog. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas